baka maikot ko kayo pagtakbo. Wait lang po, wait lang. Wala pa si... After service, mga pinduro sa ako kayo sa akin. After service, mga pinduro sa akin kayo. Wait lang po, wait lang. Okay, forward parehas. Matay sa forward na konti. Matay sa forward na konti. Okay, stop.
Barangay Dolorosa, baka mo kayo pagtakbo. Wait lang po, wait lang. Wala pa si... At ang server set, mga Dolorosa, dito na po kayo sa akin. At ang server sa mga Dolorosa, dito kayo. Wait lang po, wait lang. Okay, forward parehas. Umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Isama po natin sa ating mga panalangin ang misa intensyon ng pasasalamat ng Dantes and Salas family. Gayon din ang misa intensyon ng pasasalamat ni Sir Jojo Biquilio and family at ang Seet family. Gayon din ang misa ng pasasalamat para sa kanilang kaarawan, ang kaarawan ni Nanay Nering Ortega at ni Sian Martinez. Isama din natin ang kapayapaan ng kaluluwa ni Jaime, Clarice, Heron, Normando, Noril,
Eduarda, Norberto, Rodolfo, Delfin, Juan Bernal Jr., Castor, Danilo, at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, lalo tigit yaong walang nakalala. Ang ating pong Panginoon at ang ating mahal na patrona, ang Birhen ng Kapayapaan at mabuting paglalakbay, ay labis ang kagalakan dahil sa inyong patuloy na pagdalo sa ating banal na misa. Atin po ngayong ipinagdiriwang ang linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Jesus. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverend Father Julius Marcos, OAR. Magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo. Mga kapatid, tayo nagdiriwang sapagkat buhay si Jesus, buhay ang ating Panginoon. Buhay ang ating pinag-aalayan ng ating lahat ng paghihirap. At buhay din ang ating sinasandigan sa oras ng ating mga pangangailangan. Kaya sa misang ito na kung saan makakasama natin ang buhay nating Panginoong Yesus at maradamahan natin muli ang kanyang buhay na pagmamahal at awa, sa harapan ng Panginoon, magpakita tayo ng buhay na pagpapakumbaba. Kaya akuin natin sa harapan ng Panginoon ang ating mga nagawang kasalanan at mapagkumbaba nating ihingi ito ng kapatawaran. Kaya sabay-sabay po nating aminin, inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Awaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa luma'y kapayapaan, at sa luma'y kapayapaan
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayoy binuksan mo po para sa amin ang pinto ng kalangitan sa pananaig ng iyong anak sa kamatayan. Ipagkaloob mo pong sa pagdiriwang namin sa Pasko ng pagkabuhay, kami mabuhay sa pagpapanibagong dulot ng iyong Espiritu, sa kaliwanagan ng buhay mo sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang muling pagkabuhay ni Jesus, ang puso ng kirigma ng mga unang Kristiyano. Ito ang pagpapahayag ng pagliligtas ng Diyos sa pagtatagumpay ni Jesus sa kamatayan. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Saan man siya pumaroon ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng dyablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Gayunman, siya'y ipinako nila sa krus, ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Napakita siya hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang na noon pang unay pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos siya'y muling mabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang ipinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta nang kanilang ipahayag ang bawat mananalig sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sambitin, kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Ang lakas ng poon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalalay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Ang batong natakwil ng nangagtayo ng tirang bahay, sa lahat ng batoy, hinggit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos, kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Sa bisa ng muling pagkabuhay ni Kristo, tayong mga Kristiyano ngayon ay nabubuhay bilang mga bagong nilalang na inaasahang tatahak sa daang matuwid at banal.
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ba ninyo alam ang kasabihang napaalsa ng kaunting lebadura ang buong masa? Alisin ninyo ang lumang lebadura, ang kasalanan, upang kayo'y maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang lebadura. At ganyan nga kayo. Sapagkat naihandog na ang ating korderong pampaskwa, si Kristo. Kaya't ipagdiwang natin ang Paskwa, ngunit hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang lebadura ng kasamaan at kahalayan, kundi sa pamamagitan ng tinapay na walang lebadura, sa gisag ng kalinisan at katapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Purihin si Jesucristo, hain para sa tao. Nagligtas na kordero nang makasundo tayo ng amang lumikha nitong mundo. Buhay at kamatayan, kapwa nagtunggalian, at ang nagtagumpay, pagkabuhay. Ano ba, Maria, ang iyong mga nakita? Puntod ni Kristong nabuhay, liwanag niya't kaning-ningan. Anghel na malinaw, kumot at kasuotan. Buhay si Kristong pag-asa, pupunta siya sa Galilea. Kami sumasampalatayang buhay kang talaga. Hari ng ligaya, magbasbas ka. Si Kristo'y inihain na, pamaskong maamong tupa, magsalo tayo sa Kanya. Sumainyo ang Panginoon. At Ang sumayo, mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, napatakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro'y naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila
nauunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangang muling mabuhay si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang Pasko ng pagkabuhay po sa inyo. Kung tayo nagbabatian, pag Disyembre ng maligayang Pasko ng pagsilang ni Kristo, abay magbatian din ho tayo sapagkat mas higit na importante itong Pasko na to kaysa ng Pasko ng pagsilang. Dahil ang Pasko ng pagsilang ay yun ang panahon na kung saan si Jesus ay pinanganak, pero hindi pa niya nagawa ang kanyang misyong iligtas tayo sa kasalanan. Simula pa lang yun. At ang tunay na kaganapan ng pagliligtas niya ay nangyari nung siya ay nagpakapako sa krus at ngayon na siya ay nabuhay muli. Kaya napaka-importante po ng selebrasyon po natin ngayon. No? Kaya wag po kayong maging mahiya na magbatian tayo kahit sa nino mang makilala nyo at sabihin nyo maligayang Pasko sa iyo. At kung sakaling magtanong sila, ay maaaring hindi nila nauunawaan. Ngayong paunawaan ho nila sila at sabihan ninyo na ngayon ay Pasko ng pagkabuhay. Baka nakakalimutan mo. Okay? Dahil dito po nakasalalay ang lahat ng ating paniniwala kay Kristo. Kaya kung maiisip natin na kung sakaling hindi nabuhay si Kristo, maniniwala pa ba ang mga apostoles niya? Magpapatuloy pa ba sila sa pagpapalaganap ng mabuting balita? Makakarating ba sa atin yung balita na si Kristo ay buhay kung hindi siya nabuhay muli? Kaya para sa atin, walang silbi ang lahat ng mga sinasabi ng mga apostoles kung hindi nabuhay ang ating Panginoong Jesus. Nakadalo ba kayo kanina sa salubong na kung saan ipinakita ang pagtatagpo ni Maria at ng Panginoong Jesus? Sino yung naka-attend kaninang umaga? Oy, dadalawa lang. Kung meron pa doon, nasa likod. At yung mga choir, nakasama din kayo kanina. Kasama sila. Kanina, kaya nyo pa? Hindi pa kayo lobat? Hindi pa. So yung mga nandito, yung mga hindi nakapunta, huwag kayong mag-alala. Hindi rin ako nakapunta sama-sama tayo. Kaya tayo narito ngayon sa mga hindi nakapunta para ngayon tayo magdiriwang. Hindi naman tayo pare-pareho ng sitwasyon. Hindi ho ba? May iba ho sa inyo, may gagawin pa sa bahay, kaya hindi pwede ng umaga makatin. Mali toka-toka na lang. At napag-usapan din namin kami mga pari na yung dalawa ang a-attend sa umaga para may magre-representa sa dalawang sasalubong na gaganapin, na ginawa na sa pagkatao ni Jesus at pagkatao ng mahal na Birhen Maria. At ako naman ang magse-celebrate ng misa ngayon para sa inyo. Kasi kung sama-sama kaming tatlo, ay kung sakaling ako ay walang pagod na kami, baka hindi na kami makapagmisa ng alas 8. Kaya silang dalawa ngayon nagpapahinga, habang ako kanina nagpahinga din. Sinigap ko tumayo, kaya nga lang pagkagising ko ay alas 4 ng umaga, groggy ako. Natulog kasi ako, pasado 1:00 na. Kaya parang 2 oras lang ang tulog. Hindi ko na pinilit, baka kasi matumba ako at baka ano pang mangyari. No? Kaya narito tayo ngayon para ipagdiwang ang pagkabuhay ng Panginoong Yesus. Hindi niyo ba natanong, bakit ganon? Gaya ng narinig natin sa Ebanghelyo. Siguro natanong dito ng mga apostoles. Nakita nilang wala ang katawan ni Jesus sa libingan. Alam niyo mga kapatid, pag pupunta tayo ng libingan, pag may binibisita tayong patay, siyempre nalulungkot tayo. Yun ay lugar na hindi ka naman magsasaya, matutuwa ka, ay patay na sila. No, hindi naman. Yun ay lugar na karaniwan ay tayo ay nalulungkot. Lugar na alam mo ang nakatira doon, mga taong nakalibing doon, nakabaon, ay mga dating buhay na ngayon ay patay na. Na dating malapit sa iyo, naramdaman mo yung pagmamahal nila, ngayon hindi mo na nararamdaman. Na dati ay lagi mong kasama, ngayon hindi mo na kasama, kaya namimiss mo sila. No? Ito yung lugar na kung saan may mga mga tao doon, may mga pangarap. Pero yung pangarap na yun, wala na. Na dati sila ay umaasa, pero ngayon, hindi na sila umaasa dahil
nandun na sila sa libingan. Isang lugar na malungkot, di ho ba? Pero mga kapatid, pinakita ni Jesus na ang kanyang libingan ay bakante. Walang nakahiga. Dati siyang nakahiga, ngayon wala na. Aba, magandang balita yan, mga kapatid. Bakit magandang balita? Na kung si Kristo ay kaya niyang buhayin ang kanyang sarili at alisin ang kanyang sarili sa libingan, nangangahulugan, kaya din ng Diyos na tanggalin yung lahat, yung mga nandun nakahiga sa libingan. At yun ay darating. Darating ang panahon na sinasabi niya na sa pangalawang paghuhusga sa kanyang pagdating, ang lahat ay mabubuhay muli sa kanyang kapangyarihan. Bubuhayin niya ang lahat na nakahiga sa libingan. Na yung dating nakasama natin, makakasama natin muli. Yung dating naramdaman natin ng pagmamahal, mararamdaman muli natin ang pagmamahal nila. Yung dating kasama mo na namimiss mo na ngayon makikita mo na at makakapiling mo rin. At diyan ang mabuting balita ng Panginoon, hindi lang siya ay buhay, bubuhayin din niya ang mga mahal natin sa buhay na naniniwala sa Kanya. Napakagandang balita ito, no? Sapagkat hindi pala nagtatapos sa libingan ng ating buhay. Ang buhay pala natin ay magpapatuloy pagkatapos ng libingan na kung saan si Jesus ay bubuhayin niya lahat ng mga patay at isasama niya ang mga naniniwala sa Kanya na may buhay na walang hanggan sa Kanyang tahanan sa piling ng Kanyang Ama. At yan ang inaasahan ho natin. Pero naisip natin, kaya tinanong ko kanina, napaisip ba kayo? Napatanong ba kayo? Bakit si Kristo ay pinakita muna niyang walang laman yung kanyang libingan? Bakit hindi na lang siya agad nagpakita? Parang pa-suspense pa. Bakit hindi agad nagpakita ang Panginoon? Di ba pwede namang pagkamatay niya, bigla na lang siya nagpakita, dito ako, tingnan nyo, umakit, tumatayo ako, tingnan nyo. Pwede namang ganun, di ba? Para na rin tinanong mo, bakit pa si Kristo pinanganak? Bakit pa siya lumaki na isang bata? Bakit kinakailangan pa siya magbinatilyo hanggang siya maging nasa sapat na taong gulang? Parang tinanong mo na, pwede naman siyang, kung gusto niya tayong maniwala na siya ang Diyos, pwede naman siyang bumaba, hindi na kailangan magkatawang tao. Pwede naman mula sa langit, bababa siya. Kukulong, kikidlat, at bababa siya ng mga ulam. Ipapakita na siya ay isang makapangyarihang Diyos. Hindi tao na mahina. Bakit ginawa ng Panginoon yan? Mga kapatid, gaya na nasabi dito sa Ebanghelyo, yung mga apostoles ng sinabihan, sino nagsabi? Una, si Maria Magdalena. Sabi ni Magdalena, nakita niya sa libingan na wala na ang katawan ni Jesus. Anong interpretasyon ni Magdalena? Ang sabi niya, kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Syempre, yun naman talaga iisipin mo. Di mo naman naiisip na mabubuhay siyang muli. Kaya ang isip ni Magdalena, kinuha siya. Hanapin natin. Pero nung mabalitaan ito ng apostoles, pumunta sila. Nauna itong si Juan at sumunod si Pedro. At ang pagkakita ni Juan, bago siya pumasok, hinayaan niya munang pumasok si Pedro, ang leader nila. At nakita ng dalawa na talagang wala yung katawan. At nakaayos yung mga damit na pinambalot kay Jesus. At doon, sabi dito babasahin ko po. Pumasok din ang lagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Nakita niya, naniwala. Iba naman yung kay Magdalena. Nung makita niya, nag-isip, ninakaw. Hindi naniwala. Kasi naman si Magdalena, limitado lang ang kanyang kaalaman. Pero ito, si Juan, marami na siyang kaalaman dahil tinuturuan sila ni Jesus. Anong pinaniniwalaan ni Juan? Naniwala siya na sinabi ni Jesus noon na ang anak ng tao ay pahihirapan, papatayin, at pagkatapos ng 3 araw mabubuhay muli. Naniwala agad siya. Pero hindi niya nauunawaan. Paano nangyayari yun? Kahit tayo, hindi natin mauunawaan. Paano nangyari yun? Dahil nung panahon nila, hindi nila lubos maunawaan. Ito po, ito sabi pumasok din ang alagad na naunang dumating at nakita niya ito at siya'y naniwala.
at hindi pa nila nauunawaan ang nakasaad sa kasulatan na kailangang muling mabuhay si Jesus. Naniniwala sila pero hindi nila maunawaan na mabubuhay si Jesus. Magkaiba kay Magdalena. Si Magdalena, hindi niya naiisip na mabubuhay muli si Jesus dahil hindi naman siya naturuan ni Jesus. Pero dahil itong dalawang apostoles niya, kasama niya 3 taon, tinuturuan niya mga apostoles niya at makailang beses niyang sinabi na kailangan mamatay ang anak ng tao at mabuhay muli. Laging ulit-ulit ang sinasabi ng Panginoon. Pero pinakikinggan nila parati yung kamatayan lang. Hindi nila naiisip yung pagkabuhay muli. Pero ngayon, nung makita nilang wala, naku, naniwala na sila. Kaya lang hindi pa nila naunawaan. Ganon din ba tayo mga kapatid? Pinangunguna ba tayo ng paniniwala? O nangunguna ang pagdududa natin? Kahit hindi sapat ang ebidensya. Sapat na ba ebidensya na walang laman yung libingan para maniwala tayo na buhay si Jesus? Abay, sasabihin ng iba, hindi sapat na ebidensya yan. Kahit yung mga doktor, sasabihin niya, hindi. Wala lang, ibig sabihin, nabuhay na. Paano kung ninakaw nga? Paano kung may nag-iilusyon lang yung mga tao? Hindi sapat yun. Hindi talaga sapat na ebidensya yun. Pero yun ang paunang binigay ni Jesus. Hindi siya agad ng gulat. Nagpakita, ito ako. Hindi. Dahil ayaw niyang gulatin ang ang buhay ng tao. At ayaw din niya na sapilitan natin siyang tanggapin na maniniwala. Gusto niya, sa ating paniniwala, inuunawa natin, iniisip. Kaya itong mga apostoles, pagkatapos silang makita, nag-isip-isip sila. Kaya sila naniwala. At inuunawa nila. Pinalalalim nila ang tiwala nila kay Jesus. Mga kapatid, sa ating buhay, maraming ganyan. Mga bagay na hindi natin maunawaan. Pero gawa ng Diyos. Gawa ng Diyos sa buhay natin. Maiisip mo, bakit ganito? Kabait-bait niya, naghirap siya ng ganyan. O bakit ganun? At ganito naman ang ginagawa niya, nagbagong buhay na siya. Pagkatapos ay ganito naman ang nangyari sa buhay niya, nagkagulo-gulo. Bakit ganyan? Ang dami nating tanong. Ganyan rin nangyari sa akin. Kung ang aking ina ay nagkaroon ng cancer of the lungs, inusisa namin, pumunta kami sa doktor, tinanong ko sa doktor, Dok, ano ba ang pinagmulan ng sakit ng ina ko? Sabi ng doktor, siya ba ay naninigarilyo? Hindi ho. Baka second smoker, baka may naninigarilyo sa inyo, nalalanghap niya yung ano. Hindi rin ho. O kaya dun sa mga naninigarilyo, kapag-isip-isipan ho ninyo. Kaya, sabi ng doktor, baka naman nasa isa siyang lugar na mayroong mga chemical na pinagtatrabahoan niya. Hindi rin po. Sabi niya, ganun ba? So hindi natin alam kung saan nagmula yung kanyang cancer. Kaya ako, sa halip na questioning ko ang Panginoon, sa halip na pagdudahan ko ang kabutihan niya, no? At nakita ko naman sa aking ina, natanggap naman niya kung ano yung ang kanyang sakit. Bakit ako magrereklamo kung yung mismong nahihirapan, naniniwala sa Diyos? Sino ako para magreklamo? Wala ako karapatan para magreklamo. Dahil yung mismong may sakit na nagtitiis sa sakit, ay hindi nagdereklamo at naniniwala sa Panginoon. Pero sinikap naming unawain, lalo na nung namatay ang ina nung nung namatay siya, pagkatapos ng 3 taon kong paghihirap yun, no? 3 taon ko siyang sinasamahan sa ospital, 3 beses sa isang linggo. Mababa na yung 3, minsan 4 o isang, kasi iba-iba, kagaya ng ginagawa ko ninyo, naaawa ko sa inyo, naiintindihan ko. No, ipipila kayo sa ospital, government sa hospital, ganyan din ginagawa ko noon. Pipila sa government sa hospital, maghihintay sa doktor, buong araw ka maghihintay hanggang sa maasikaso ka. Ang lahat ng hirap, ng pawis, ng pagod, panahon. Pagkatapos ko magmisa sa umaga, nandun ako sa ospital. Hindi alam ng mga tao na nandoon na may pare na sumasama sa may sakit. Kaya napatanong din ako sarili ko na namatay ang ina. Sabi ko, natanong ko lang, Diyos ko, 77 years old lang ang nanay ko. Bakit naman ang aga mong kinuha? Pero nagtatanong lang, hindi ako nagdududa. Hindi ako nagre-reklamo. Gusto ko lang maunawaan. Pero naniniwala pa rin ako. Naniniwala akong mapagmahal kang Diyos. Naniniwala akong maawain kang Diyos. Naniniwala akong matalino kang Diyos at alam mo ang lahat. Gusto ko lang maunawaan para nang sa ganon, mas lalo pang tumibay ang aking tiwala. Ako na ang pare, nagdasal ng ganyan. Sinagot ba ako agad ng Diyos? Hindi.
Ilang taong ko hinintay, halos isang taon. Abay, bakit? Pagkaraan ng isang taon na aking pag-iisip kung bakit nga naman ganyan ang nangyari. Kasi ako'y nagluluksa sa pagkamatayan ng aking ina. Pagkatapos sa isang taon, doon ko naunawaan. Ano naunawaan ko? Kaya pala, kasi parang na pag ako'y nagbe-bless ng mga may patay, mabe-bless ng mga gano'n, may biniblessan ako. Oh, may bata pa nga 20 years old, namatay, biniblessan ko, sasabihin ng Diyos sa akin, oh yan ha, oh, mas bata pa nga yan sa nanay mo. O nanay mo, naka 77 pa. O bakit ka na, hindi pa ba sapat na sagot yan? Unti-unti sinasagot ng Diyos ang aking mga tanong. Tapos pupunta ako sa isang may sakit. Sabi ko, Panginoon, bakit tingnan mo naman to? 90 years old na, buhay pa. Samantalang ang nanay ko, 77 lang, kinuha mo. Mapapatanong muli ako. Pero nung pagkatapos ng isang taon na nasagot lahat ng tanong ko na hindi ko na tinatanong ang Panginoon, doon ay nangyari yung 2020 na pandemic. Natatandaan mo ninyo, pandemya. Ano? Sabi ko sa sarili ko, kaya pala kinuha mo ang aking ina ng maaga dahil hindi mo gustong maghirap siya sa panahon ng pandemya. Dahil siguradong mamamatay siyang mag-isa nang hindi kami kasama sa loob ng ospital. Kaya doon, sinabi ko, napakabuti mo, Diyos. Kinuha mo ang pinapahinga mo na ang aming ina, kahit na kami ay hindi nakakaunawa. Kaya pinauunawa muna sa atin ng Diyos para na sa ganun lumalim ang ating tiwala. At ganun din sa atin, minsan may mga tanong tayo sa mga nangyayari sa ating buhay na ang kasagutan ay maaring hindi pa ngayon. Sasabihin natin yan, kasi delayed yung sagot ng Panginoon. Mali, hindi yung delayed. Hindi yung delayed. Yun ang tinatawag na perfect timing. Ang perfect timing ay timing ng Panginoon, hindi timing mo. Timing ng Diyos. Nagmamadali lamang tayo ng sagot, pero ibibigay niya sa tamang panahon. Pakintayin mo lang. Dahil gusto niya makitang may pasensya ka at may tiwala ka at handa kang makinig sa mga sasabihin niya. Kaya ako'y natuwa, namulat sa katotohanan na ganun pala ang nais ng Panginoon. Kaya dito rin sa ating Ebanghelyo, hindi muna siya nagpakita agad, pinakita muna ang libingan niya na wala, para sila ay mapag-isip. Bakit wala siya? Dahil kung nagpakita siya agad, di na sila mag-iisip doon sa libingan. Nakapokus na sila kay Jesus. Ngayon, napag-isip sila, bakit ganon? Binabasa nila ang Biblia, sinasariwa nila ang banal na kasulatan. Lumalalim ang kanilang pag-unawa at tumitibay ang kanilang paniniwala. Kaya, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, maraming bata din na nagtatanong. May mga taong nagtatanong. Hindi mo naman na kailangan ho natin turuan ng mga kabataan na marunong din silang maghintay ng tamang panahon na kakausapin tayo ng Panginoon. Hindi natin agad-agad ipasusubo sa kanila ang mabibigat na bagay, kundi uunti-untiin natin. Katulad ng ginagawa ng mga magulang. Hindi nyo pwede sabihin sa anak ninyo, katulad ng mga sabihin ng mga magulang, o anak, ako'y doktor. Gusto ko maging doktor ka din. O ito, basahin mo to, medical book. Anak, ako'y arkitekto. Gusto ko maging architect ka o engineer. Eto, basahin mo engineering architect book. Anak, ako ay abogado. Gusto ko ikaw ay maging abogado rin. Basahin mo itong mga law books. Sabihin ng asawa mo, saglit, sandali. Huwag mo naman i-pressure yung anak mo. Baka hindi tumagal yan sa dami ng pinagagawa mo. Sabihin na, gusto ko lang naman na mapabuti ang anak ko. Sabihin ng asawa mo, ano kung sabi mo dyan? Pinababasa mo na sa anak mo, 3 taong gulang pa lang yung anak natin. Unti-untiin mo naman. Turuan mo muna magbilang. Hindi pa nga siya nakapagbibilang ng 1, 2, 3. Hindi pa nga nakakapagsabi ng alphabet. Pababasahin mo na ng libro. Ay, sasabihin ng asawa, hindi, kinukondisyon ko lang naman. Kinukondisyon ko lang. Ilagay mo sa tamang panahon, sa tamang paraan. At yan ang nais sabihin ng ating Panginoon kung tayo man ay nagdududa sa ating paniniwala sa ating Panginoon. Naalala ko isang bata, nagtanong, sabi niya, bakit ako sisisihin sa pagkamatay ni Jesus? Abay, tama nga naman siya. Hindi niya nauunawaan eh.
Tapos yung magulang, hindi nila alam kung isasagot. Bakit niya naman siya sisisihin? Sabi niya, unfair naman yan. Pa, ma, ba't ako sisisihin? Wala naman ako ng panahon ni Jesus, hindi naman ako tumusok sa puso niya. Hindi naman ako yung pumako sa kanya. Hindi naman ako yung nagpapatay sa kanya. Tama nga naman ang bata. Di ba? Pero sa tamang panahon, mauunawaan niya. Sinagot siya ng kanyang magulang kasi nakita niya yung anak niya nag-iisip na at marunong na magtanong. Pero nagtatanong na hindi nagdududa. Kaya sinabi ng kanyang magulang, anak, yung kasalanan mo, di ba nakapagsinungaling ka? Opo. Ganun din ang mga taong pumatay kay Jesus. Sa kasinungalingan, namatay si Jesus. Anak, di ba nagalit ka? Opo. Yung mga tao noon, dahil sa galit, pinatay nila si Jesus. Anak, di ba minsan gusto mong manakit? Opo. Nung panahon na iyon, si Jesus ay pinatay ng pananakit ng tao. Lahat ng kasalanan ng tao ay naging dahilan ng kamatayan ni Jesus. Doon na unawaan ng bata, ganun pala. Oo. O kaya kailangan mamatay si Jesus para tubusin ang ating kaluluwa. Sabihin ng bata, ma, pa, tutubusin ang kaluluwa ko, bakit nakasangla ba? O nagtanong na naman yung bata, napakagaling ng batang iyon. Doon ay paliwanag ninyo, anak, oo, nung kayo nagkasala, nasanla ang ating kaluluwa. Hindi naman ako nagsanla Nagsanla ka nung ikay gumawa ng kasalanan. Nung nagsanungaling ka, nung nagalit ka, nung gusto mong manakit ka, binenta mo ang kaluluwa mo sa demonyo. Isinanla mo. Ay, ganun ba? Oo. Ma, pa, tulungan niyo ako na sana'y matubos naman ako dyan sa pagkasangla. Sabihin ng ama, ng magulang, mga magulang na nakakaunawa na, mga magulang na malaking matibay na ang tiwala. Sasabihin nila sa anak, anak, pasensya na, hindi ka namin matutubos. Si ate, si kuya, pwede ba nila akong tubusin? Hindi ka rin nila kayang tubusin. Patanong ang bata, bakit hindi nyo ako tutubusin? Hindi nyo mo ako mahal? Hindi, mahal ka namin. Bakit hindi nyo kami tutubusin? Kasi anak, pati kami nakasangla din, nakagawa din kami ng kasalanan. Ang kuya mo, ang ate mo, nakagawa din ng kasalanan. Papa at mama mo, nakagawa din ng kasalanan. Lahat tayo nakasangla. Paano na yan? Sino nang niligtas sa atin? Kaya nga si Jesus bumaba mula sa langit. Ang Diyos ay nagkataon tao para itong taong ito ang tutubos sa ating kaluluwa. At doon naunawaan ng bata. Naunawaan niya dahil sa kanyang pagtatanong. At naunawaan niya sa pagpapaliwanag ng magulang. At naunawaan niya dahil yung magulang hindi na nagpaniwanag dahil inunawa din nila ang kanilang paniniwala. At dahil nanatili silang naniniwala, ang kanilang anak ay natuturing maniwala. Kaya saludo ako sa mga magulang na nagbibigay ng panahon na kausapin ng kanilang mga anak para hindi lang turuan sa mga bagay na ikabubuhay dito sa lupa, kung hindi tinuturuan mga seryosong bagay na kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Naway itong pagkabuhay ng Panginoong Yesus ay mabuhay muli ang ating pag-asa. Wag ho nating ilagay sa libingan. Kaya kung ngayon, ano pa ba? Ano pa ho ba? Kasi kailangan nating umusad. Ano pa ho ba ang nasa libingan ngayon? Nasa libingan pa ba ang paniniwala mo? Nasa libingan pa ba ang pag-asa mo sa Diyos? Nasa libingan pa ba ang pagmamahal mo sa Kanya? Nasa libingan pa ba ang pagpapasensya mo, pag-unawa? Tanggalin mo na. Dahil nabuhay na Jesus at bubuhayin niya ang ating tiwala. Bubuhayin niya ang ating pag-asa kung tayo ay maniniwala. Kaya ito po ang mensahe ng ating Panginoon sa Pasko ng ating pagkabuhay. Nais niya tayong mabuhay lahat ng may pag-ibig at pag-uunawa sa isa't isa. Noong isang araw, anong Biyernes Santo, tinusok ang puso ni Jesus. Ang puso niyang tumitibok-tibok. Puso ng tao. Puso ng Diyos. Yung puso ng tao, ginawang puso ng Diyos. Pero nung tinusok, huminto sa pagtibok. Hanggang Sabado, nakahinto ang pagtibok ng puso. Pero kagabi, Sabado de Gloria, tumibok muli ang puso ng Diyos.
para sabihin sa atin, may pusong nakakaramdam ng ating buhay dito. May pusong nagmamahal sa ating lahat. Na kaya kung kahit ulit-ulitin mong tusukin, yung pusong yan ay tuloy-tuloy na magbibigay ng biyaya sa atin. Ulitin mo man saktan ang pusong yan. Ang puso na yan ay tuloy-tuloy na magmamahal sa atin. Tumayo tayo mga kapatid. At ngayon, ipahayag natin sa Panginoon na tayo'y naniniwala sa Kanya kahit hindi natin lubusang nauunawaan. Kaya tatanungin ko ho kayo, magkakaroon tayo ng renewal of baptismal promise. No? Dahil nung tayo bininyagan, tayo po ay tinanggap natin ang ating paniniwala kay Kristo. Ang nagsalita po sa atin noon ay ating mga magulang at ating mga ninong at ninang. Pero ngayon, tatanungin ko kayo at kayo na po ang sumagot sa inyong pagtanggap sa paniniwala sa ating Panginoon. Mga kapatid, na misteryo ng Pasko ng pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo, tayo'y nalibing kasama niya noong tayo'y binyagan upang kasama rin niya tayo'y makabangon at makapagbagong buhay. Naganap na natin ang 40 araw ng paghahanda. Kaya't sariwain natin ngayon ang ating pangako sa pagbibinyag. Talikdan po natin ang kasamaan at kasalanan. Ibaunan natin yung kasamaan at kasalanan sa libingan. Hanapin natin ang matapat na paglilingkod sa Diyos bilang mga maaasahang kaalib ng Kanyang banal na simbahang Katolika. Kung tayo'y makapangangakong tatalikod sa lahat ng hadlang sa katuparan ng panukalan sa Diyos upang tayo'y makapamuhay bilang matapat at maaasahang kaalib ng Kanyang angkan. Kaya pakisagot po ninyo ang mga itatanong ko sa inyo. At inyo pong isasagot, opo, itinatakwil namin. Para kayo makapamuhay bilang mga malayang anak ng Diyos, ang kasalanan ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Para kayo'y huwag mapailalim sa kasalanan, ang kaakit-akit na tukso ng kasamaan ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Si Satanas na pinanggagalingan ng kasalanan at pinuno ng kadiliman ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Ngayon namay ating harapin ang ating pananampalataya kung tayo'y makapangakong magsisikap mamuhay bilang ikinararangal ng anak ng Diyos Ama. Kung tutularan ninyo siya sa kanyang kabutihan, pagmamahal sa lahat at pagmamalasakit para sa pangkalahatang kapakanan. Pakisugot ninyo ang katanungang ito. Ang inyo pong isasagot, opo, sumasampalataya kami. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat at lumikha ng langit at lupa, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo'y makapangangkong magsisikap mamuhay bilang mga tunay na mga kapatid ng Panginoong Yesus, kung gagawin ninyong simulain sa buhay ang kanyang katuwiran, katatungan at paglilingkod sa lahat ng alinsunod sa kanyang pagmamahal. Pakisagot po ng opo, sumasampalataya kami sa iisang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, na ipinanganak ni Santa Maria Birhen, ipinako siya sa krus, namatay siya't nilibing, muling nabuhay at nanluluklok sa kanan ng Ama. Kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. At kung kayo'y makapangangako kung susunod sa pamumupatnubay ng Espiritu Santo at kung sisikapin ninyong mapaunlad ang laloob niyang buhay at pagmamahal upang maging mga maipagmamalaking anak ng Diyos, Ama at kapatid ng Panginoong Yesus, ipakisagot po ninyo ang katanungang ito. Sa Espiritu Santo na banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay at sa buhay na walang hanggan, kayo po ba ay sumasampalataya?
Opo, sumasampalataya kami. Kaya bunga ng pagmamahal ng Diyos na makapangyarihang Ama ng ating Panginoong Jesucristo ay pinatawad sa ating kasalanan noong tayo'y muling isilang sa tubig at Espiritu Santo. Tulungan naman niya tayong mamalaging tapat sa ating Panginoong Jesucristo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Minamahal kong mga kapatid, sa kapangyarihan ng Diyos Ama, muling nabuhay ang anak niyang si Kristong ating Panginoon. Dumalangin tayo ngayon sa Kanya ng may lubos na pagtitiwala, sa Kanyang walang hanggang kapangyarihan at kagandahan loob. Ang ating itutugon, Ama naming mapagmahal, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, dinggin mo kami. Ipahayag nawa ng simbahan ang tagumpay ni Kristo na gumapit sa kasalanan, kamatayan at takot sa mundo, nang may tapang at sigasig sa harap ng mga hamon ng makabagong panahon. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dinggin mo kami. Talikdan nawa ng mga pinuno ng pamahalaan ang pansariling interes at sa halip ay maglingkod ng may tunay na malasakit at katapatan sa bayan at sa mga mamamayan at may katapatan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dinggin mo kami. Tulungan mo kaming pangalagaan ang kapaligiran at kalikasan, hindi lamang sa aming kapakanan, kundi alang-alang din sa susunod na salinlahi. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dinggin mo kami. Itakwil nawa ng mga binyagang Kristiyano ang kasalanan at mamuhay muli bilang tunay na mga anak mo ayon sa halimbawa ni Kristo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dinggin mo kami. Makasapit nawa ang mga kapatid nating yumao sa buhay na walang hanggan
na mabuksan ang bunga ng tagumpay ni Kristo sa kamatayan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan at ang ating sariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, tanggapin mo po ang aming mga abang panalangin. Ngayong pinagdiriwang namin ang maluwalhating tagumpay ng iyong anak sa kasalan at kamatayan. Mahayag nawa sa aming pamumuhay ang tagumpay na ito ni Kristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin po tayo mga kapatid upang itong ating pong paghahain ay kalugdan po ng ating Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, masaya namin pinagdiriwang ang Pasko ng pagkabuhay. Ngayong aming ginaganap ang pagagaing ito ng anak mong mahal para sa muling pagsilang at pakikinabang ng iyong sambayanan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayo. Pakitaas po ninyo sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. At sama-sama nating pasalamatan ang ating Panginoong Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang namin ang paghahain ng Mesiyas sa maamong tuwa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay
naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay sa amin na kami. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami po ay nagbubuni sa iyong kadakilaan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Sa ngalan ng Panginoon, Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritong Banal, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin po ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. At gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan naman ni Jesus ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin itong misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo at itong tinapay na nagbibigay buhay at ito namang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo pa namin kaming magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lingapin mo po, Ama, ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig at puspusin mo po kami sa pag-ibig kaysa ni Leo na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ang lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid po naming nahimlay nang may pag-asang sila muling mabubuhay. Gayon din po ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo po at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Biring Maria na Ina ng Diyos, kaysa ng kanyang esposo na si Jose at ng mga apostol ni Santa Monica at ang kanyang anak ni San Agustin, San Ezequiel Moreno, San Nicolas de Tolentino, Santa Rita de Casia, Santa Magdalena de Nagasaki, at ang lahat ng mga namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan nitong iyong anak at ng aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama na niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. At ngayon, mga kapatid, ipatama natin sa Diyos sa ating pagsamba na buhay ang ating paniniwala sa Kanya habang sinasamahan natin si Jesus at dasalin ang makapangyarihang panalangin itinuro niya sa ating lahat. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ibahin tulad sa tukso. At ialya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin, Ama, na kami po'y iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan araw-araw. Pakinigtas mo po kami sa kasalanan at pakilayo kami sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nitong ating tagapagligtas na si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakilanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo po sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo.
ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at tubag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyo. At sumayo rin. Ating Panginoon Yesus ay buhay at mainit na ibinigay niya sa atin ng kapayapaan, kaya't mainit din nating ibahagi ito sa isa't isa. Kapayapaan po sa inyong lahat. Mga kapatid, ang anak ng Diyos na pinatay ng kasalanan ng tao ay nabuhay muli at narito ngayon sa ating harapan ang ating Panginoong Hesukristo. Siya po ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lingapin mo pong lagi kaming sambayanan mo upang sa pagdiriwang namin ng Pasko ng pagbubuhay ni Kristo, sapitin namin ang kaliwanagan ng pagkabuhay sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Bago ho tayo magtapos, ay pasasalamat po sa inyong lahat sa pakikisa ninyo sa ating mga aktibidades itong mga nakaraang araw ng Semana Santa, magmula pa ng simula ng Kwaresma. Kaya pasasalamat sa mga tumulong, lalo na ang mga nasa lectors and commentators, pati ng lay ministers, at ang choir ho natin, bigyan ho natin sila lahat ng mainit na palakpak bilang ating pasasalamat po. At yan na ba pinakamainit yung palakpak? Mabay lakasan naman po natin para sa kanila. Okay, at bigyan na natin siyempre malakas sa palakpak ang ating sarili sapagkat tayo nanatiling nagtitiwala sa Panginoon. At dahil ang Panginoon ay nabuhay para sa ating lahat, dapat ang pinakamalapalakas ng palakpak ay ibigay natin sa Kanya. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Sandali, meron mo ba nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong buwan ng Abril? Lumapit po dito sa harapan para kayo po ay mabasbasan. Halina po kayo. April birthday celebrant. Para po kayo ay magabayan ng biyaya ng Diyos, kayo po'y aming ipagdarasal ng babasbasan. Magsiupo muna po ang iba habang naghihintay. Ano po? Ayan. May mahabol pa. O, lahat po na nagdiriwang ng kanilang karawan sa buwan ng Abril, halina kayo sa harapan at sasamahan namin kayo manalangin, magpasalamat sa Panginoon at tumingin ng pangangailangan ninyong mga biyaya para makapagpatuloy kayong maglingkod sa Panginoon nang may pasasalamat sa inyong kalooban. Diyos na sanlilikha, nagpupurit nagpapasalamat po kami sa iyo para sa mga handog ng buhay. Dinggin mo po ang panalangin nitong iyong mga anak na nasa harapan mo na gumugunita ng kanilang kaarawan sa buwan na ito at nagagalak sa mga handog mong buhay at pag-ibig, pamilya at kaibigan. Pagpalain mo po sila, Ama, sa pamamagitan ng iyong patuloy na pananahan sa kanila at kupupin mo po sila sa iyong pagmamahal upang matamasa po nila ang darating na mga masasayang taon. Lahat ng ito naway maging kalugod-lugod sa iyo. Hiniling po namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. At ngayon, samahan natin sila ng panalangin makapangyarihan ng ating Panginoong Yesus. Ama namin, Sumasalamat ka, sambahin ang ngalan mo. Sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salamat. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo po kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. hilingin din po natin na magabayan sila ng Mahal na Birheng Maria. Kasalin po natin na ba, Ginoong Maria, Napupuno ka ng grasya, Panginoong Diyos ay sumasa iyo.
Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Happy birthday sa inyo po. Okay. Tayo na po tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko po kayo at tingin ang pagpapala ng ating Panginoon. Sa dakilang kapistahang ito ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Jesucristo, kayo po naway pagpalain na makapangyarihan Diyos at sa tanang kasalanan ay Kanya nawang ipagsanggalang ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo, pinagkalooban kayo ng Diyos ng kagalingan at kaligtasan. Mapuspos naman kayo ng mga biyayang makalangit, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At matapos ipagdalamhati ang pagpapakasakit at kamatayan ni Jesucristo, ipinagdiriwang ngayon ang maligayang Pasko ng pagkabuhay. Pasapitin nawa ni Artay kayo sa kaganapan ng kanyang kapistahan sa kalangitan, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain po kayo ng makapangyarihan Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang ating Panginoong Jesucristo ay buhay. Alleluia. Alleluia. Maligayang Pasko ng pagkabuhay sa inyo lahat.